Talagang hinahawakan yung kamay ko. I will hold your hand when I say this. Binabalikan ko kasi. Binabalikan ko yung nangyayari. Parang yung nangyayari kasi. Kunya, Sige, mag-usapan natin ng buntis era mo. Dito kasi siya nag-stay nung buntis siya. Hindi pa ako noon, wala sa utak ko na mabubuntis ako noon. That time kasagsagan na parang magla-lockdown. Yung yung COVID. Kasi nung time na pumunta pa lang ako dito, nag-resign ako sa work kasi noon, tapos nagpunta ako dito. Nababalitaan na sa ibang bansa, may COVID na nga parang kumakalat. Ayun nga, nag-lockdown ng 3 months bago kami nagtika. Nakaroon siya ng chance na umuwi dyan. Nabuo. May tulpo. Nabuo. Pero wala pa kami idea na makakabuo kasi nga, iniisip ko kasi noon, baka hindi na nga ako mabuntis. Ganun. Kasi ilang taon ka nung nagbuntis mo si Haze? Ano na ako nun, pa 30 na ako nun. 29 na ako nun. Kaya ang idea ko nun, baka mag-adapt. Kasi talagang lumaki tayo nun tayong, parang ako, pinakwata ng Gen Z, tas mga millennials. Pinalaki tayo na kapag malapit na tayo sa kalendaryo. Ang hirap na hirap. Mahirap na makaano. Pero ngayong era na to, parang ang pinaka-normal na magbuntis talaga, late 20s to early 30s no? Sabi ko, tinanggap ko na sa sarili ko na hindi na nga ako makakabuo ng gano'n. Hindi na nga ako parang magbubuntis, gano'n. May idea ako na mag-adapt na lang ako if ever na pagdating ko ng 30 plus, wala pa rin, hindi kami makano. Kasi meron kasi sa genes namin or sa family namin na may mga relatives ako na parang ang hirap nga na makabuo. May infertility problems. May ganun nga. Iniisip ko baka yun nga naman ako. Ganon. Ang kailangan lang pala talaga is mamiss namin ng isa't isa. Oh my God! Yeah, di ba? Kailangan talaga mamiss namin ng isa't isa pala. Tsaka yung makapagpahinga yung katawan lupa mo. Kasi nung kasagsagan na nirahan kami magkasama, pares kaming busy noon. Tsaka ako, busy ako sa trabaho. Pagod ka na. Ganyan. Sabi nga nila na mas nagkakaroon ng problems talaga yung gustong magbuntis kapag stress sa work, daming iniisip. Oo, totoo. Tsaka nagkaroon din ako ng problem nandoon ako sa Manila bago ako umuwi. Nang ilang months hindi ako nagkakaroon. Parang isip ko, baka may PCOS ako. Nagpa-check up ako. Inanuhan ako ng yung pills. Naggamit ako ng ng pills para ma-regulate ma-normal regulation yung menstruation ko. Tumalab siya, nag-normal siya. Ganun. Hanggang sa pumunta ako dito. Nung nag-normal, chabi-chabi ako noon. Talagang mas mataba ako noon. Ako noon. Baka side effect din ng pills, no? Oo. Tsaka nahihilo ako, yung sakit sa ulo ko. Parang side effect nga. Nag-diet ako. Isa sa nakatulong din nag-diet din ako. Umayat ako, tapos hindi ako... Kasi tinigil mo na yung pills. Oo, tinigil ko na yung pills. Tapos nag-monthly na siya. Nung hindi ako nagpupuyat, ganun ang ginawa ko dun So parang healthy living ka. Healthy living ako. Tapos yung mama ko kasi, nakwentuhan ko yung mama ko, if ever na hindi ko siya mabibigyan ng apo, mag-adapt na lang ako na, hindi na ako siya. Yung mama ko kasi, pag kinukwentuhan mo ng ganyan, hindi sermon ang ginawa niya. Pinagpipray niya time talaga. Pinagsasama niya sa prayer niya na magka-baby ako. Tapos ngayon, sinasabay niya yun sa paghahanap ng solusyon, like na, di ba, na, alam mo yung nag-trending sa mga buntis, yung paragis grass. Na ng mama ko, narinig ng mama ko yun. Yung ganun kasi is... kasi parang pre-pandemic, nauso ang paragis. Ngayon, may mga binibili online noon, yung mga pinopromote online, yung parang naka-capsule na siya, yung mga na-process na siya, naka-capsule doon. Ang mahal niya. Ngayon, yung mama ko kasi, maano siya sa herbal. Naghanap siya. Talagang ganap talaga siya. Nung damo na yun. Effort talaga. Nung naghanap siya, uwi siya sa bahay. Sabi niya, nak, ito yung paragis grass. Yung mga tumutubo lang siya sa tumutubo lang siya sa... Parang damo, di ba? Damo talaga siya na, yung mga tumutubo sa mga gilid ng kanal. Yung mga ganun niya, yung mga haba. Tapos parang may ng bigas, parang may ng palay. Tumutubo siya sa mga gilid ng ng mga kanal. Talagang weed talaga. Oo, kasi parang hindi siya pansinin. Ganun. Alam ng mama ko yung ganun na klase ng, may mga kamukha kasi yan. Pero hindi siya paragis. Yung mama ko alam niyang difference. Kuha siya doon sa may yung sa gilid namin, yung sa may tank? Oo, di ba maraming damo-damo. Siya, talagang... Naghanap-hanap siya. Naghanap siya. Tapos, nuwi niya. Marami akong pusa. Nauna pa nga, kasi nga grass yun. Mahilig sila doon. Sabi ko, para sa pusa, ma. Kala ko sa pusa. Hindi, pwede rin to pag nilaga. Inom din ako. Uminom ako noon. Di ba si Alex Gonzaga? Parang may pinopromote siya na paragis siya. Mahal naman kasi.
pero kung ikaw ay talagang tight ka sa body, talagang hanap-hanap ka na lang doon. Talagang, Yung syempre, fresh, oo, mas ano kasi mas effective kasi din yun. Kung fresh tapos ikaw na mismo maglaga, di ba? Ano kasi yun kaya siguro mas mahal. May pangalan na kasi yun. That's the process na yun. Easy to, ano na lang, inom. Yung kasi yung mga tea, lalo na ako, di ko trip yung hindi ko trip yung lasa, yung ganyan. Ayun, nung umuwi si Harvey, syempre, sabik na sabik. Obvious ang lola mo. Diba? Namiss lang isa't isa. Diba? Kumbaga, na-polish maigi yung itlog. Gago. Ano polish? Naalagaan ko ba ready masyado ang itlog? Kasi yun yun, nung time na umuwi siya, ayun, naglambi-lambi nga, ganun. Kasama si Tulfo. Syempre, manonood ka na. Sabi para di mo marinig. Yun nga, tas nagkasabay pa kayo. Talagang hinahawakan yung kamay ko. I will hold your hand when I say this. Binabalikan ko kasi. Binabalikan ko yung nangyari. Parang yung nangyayari kasi. Kunyari, sa isip ko kasi, nangyayari siya, tapos nandun ako nanonood. Ganun ako. Nag-i-imagine talaga ako. Parang, core memories na to, guys. Oo, ganun. Ganun pag kunyari, pag inaalala ko, babalikan ko yun, tapos ako yung nakatayo, tapos nakikita ko yung dalawang tao. Pero ako yung isa. Parang nanonood movie. Oo, parang nanonood ako ng movie. Ganun ako bumalik sa ewan ko kung anong ba't ganun. Tapos kaya parang nagaganon ako kasi inaalala ko, o nakikita ko, parang napapanood ko siya sa utak ko. Tapos, yun nga, after, alam ko yung month, tanda ko siya, yung umuwi siya, ganito yung month. Tapos nung di na ako nagkakaroon. After 2 months. Sabi ko, baka nag-delay, bumalik na naman yung irregular menstruation ko. Yun ang Yun yung suspect mo nung una. Parang bumalik na yung pagiging irregular ko. Tapos, sabi ko, hindi pa ako i-push na mag-PT. Kasi baka, syempre, bilang matagal na rin na gusto rin magka-baby. No? Nagpapag-try na before. Parang ang pag-PT kasi, parang, minsan may halong, sakit din kirot, diba? Kapag nag-negative. Kasi ganun na pag nag-negative yan, parang umaasa ka rin kahit pa paano, diba? Na mag-two-line yan. Parang ayoko nang muna ng PT, baka parang tinatanggal ko sa isip ko na baka buntis ako kasi ayoko mag-expect kasi masasaktan lang ako. Ay, ang isip ko, delay ako, baka bumalik. Yung mga bad na yung dapat isipin na hindi ako masaktan. Expect the worst. Oo, tapos naisip ko pa nga baka may PCOS nga ako kasi usually, di ba, baka yung PCOS naging reason kung bakit nade-delay yung menstruation, di nag-menstruation. Ganun ang isip ko, baka PCOS ako, kailangan matpa-check ko, ganun. Eto nga, si Pau noon, yung isa nating barkada. Shout out to Ate Pau. Hi, Ate Pau. Siya talaga ang go-to kapag siya ang go-to kapag bibili ng... Siya yung lagi ko kasama noon. Tapos, sa kanya ako ng Gcash. Kasi nagpapaano siya, yung cash in cash. May tindahan din sila, tapos may kasamang Gcash. Para mga pioneer sila ng mga nag-Gcash dito. Tapos nagpapabili ako, kunyari pupunta siya, 'di ba may tindahan sila, pag pupunta siya ng palengke. Pag may papasabay ka sa kanya, gano'n, kasi minsan nagpapasabay ako sa kanya ng isda, gusto ko kasi ng salmon belly, gano'n. 'Di ba mura kasi pag direct sa bayan, 'di ba? Tsaka ewan ko sa friendship natin, kapag kailangan natin ng PT, papatulong tayo kay Ate Pau. Oo nga, siya ang bumili ng PT. Kasi meron din tayo ibang mga friends na need mag-PT. Sa kanila nagpapabili. Sabi ko, sabi ko na, sige, siya nagbili ng PT. Yung naging sa akin. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Sige, ano mo na. Kasi yung tawagan namin, mula noon, hanggang ngayon, tawagan. Sige, PT na nga ako para, Kasi napapansin ko rin na, hindi ako nakakaramdam nung nangyayari sa ibang buntis na. Yung parang nagduduwal. Nagduduwal. Wala lang sa akin. Parang ang ayaw ko lang yung amin ng ginigisang bawang at sibuyas. Parang, ang baho. Maganda na ako. So, dati, gusto ko yung amoy. Pero, nung time na yun, parang, maganda na ako. Parang, may na parang may kakaiba nga. Kaya kailangan ko na mag-PT. Since baby talaga, since nasa chan mo si Hayes, mabait talaga yan. Oo. Mabait ng anak niya, as in talaga mabilis ka usap. Oo, ganyan, di siya nagpahirap sa akin. Talagang, sabi ko, nung nagtiti ako, kasi yung araw ko, ito yung video. Nagtulay. Saan kayo sa bahay? Sa bahay dyan. Sa bahay niyo? Oo, sa bahay namin. Tapos, nagtulay siya. Ang dami mga sa isip ko, ganyan. Like, hindi, kasi merong may PCOS kasi na nagtutulay, na may nabasa ako. Tsaka, hindi naman talaga lahat. Hindi, wag ka muna mag-expect. Hindi naman lahat ng PT accurate na. Oo, ganun nasa isip mo. Ganun. Kasi, mahilig ako magtingin-tingin sa mga group, yung mga about sa ganyan. Pag may mga question ako na, ay, ano daw yun? May nakikita ko sa mga post ko na, may mga post na ganun. Sinesearch ko siya, parang, inaalam ko, paano yun, ganyan. May nabasa kasi ako na may PCOS lang pala siya, akala niya buntis siya, may PCOS siya. Tapos nagtulay siya sa pregnancy. Ilang sabi ko, hindi,
wag muna ako Mm. Kasi ayoko nga rin din yung madismaya Mag-expect, na oo. magano. Pero sabi ko, matin tulay. Sabi ko, hindi siguro ako. Tapos ganun na ako sa tiyan. Pero hindi ko maramdaman kasi. Siyempre, 2 months pa lang yun. 3 months na ata yun. Parang 17 weeks ata yun. Mm. Pero medyo bata na yun. Pero Mm. wala akong maramdaman na yung anything na parang kailangan yung nagseselan, yun wala. Kasi ay hindi, baka hindi ako nito. Maniniwala lang ako pag nagpa-ultrasound ako na makita ko talaga may baby. Tapos nag-set na ako na magpapa-check up ako. Nung nagpa-check up ako, kasi kailangan ng request ng ultrasound from OB. Ngayon, meron akong request. Tapos ultrasound ako, kinabukasan. Pasama ko nagpasama ko kay Harvey that time. Ano dyan din siya nung panahon? Pauwi na siya. Tapos, nang pasama ko ultrasound. 17 weeks. Oh my So, ilang God. na yun. Buo na siya. Talagang May heartbeat na, may itsura na emerald na. tao. Talagang naka-side alam mo itsura ng anak ko ngayon side view. Ganun na ganun talaga doon. Talaga naka-side view na siyang ganun sa ultrasound. Kitang-kita, ang lino ng ultrasound, naka-side view ganun. Bata na talaga. Sabi ko, naiyak ako. Sabi ko, totoo nga, may baby nga talaga sa tiyan ko na yung hindi ka makapaniwala na meron pala na. Kasi, Pwede pala. Oo. Pwede pa pala. Oo, pwede pa pala. Meron niya. Medyo naluwa ko. Totoo, buntis na ako. Doon ako nag-iinarte. Ganun na ako. Ganun na ako ng chat. Tapos, na ako. Kasi dilitaw na siya. Arte na ako doon sa salamin. Ganun na ako. Lumilitaw na yung bump mo. Oo. Akala ko kasi lang yun. Yung parang taba. Kasi ganun daw kapag nalaman na nabuntis siya, yung babae, tapos hindi na tinatago, sinabi na, biglang lalaki din siya. Umano na siya. Abi, ano pa nga nag-pictorial na agad ako.